So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 1, day 2. At ang pamagat ng ating MR for this week, the line of life and the line of death in chapter 5 through 8 of Romans. So ito ay day 2 na. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 2:4-5. But I have one thing against you, that you have left your first love. Remember therefore where you have fallen from, and repent and do the first works. But if not, I am coming to you, and will remove your lampstand out of its place, unless you repent. Amen. So dito, warning ito. At alam natin na ang winarningan dito ay ang Ecclesia sa Ephesus na naiwala ang kanilang unang pag-ibig. Kaya ito ay delikado. At sinasabi rito na kailangan ibalik nila ito at gawin nila ang mga unang gawain na ginagawa nila. At magsisi sila. Sapagkat kung hindi, sabi ng Panginoon, aalisin niya ang kanilang gintong patungan ng ilawan mula sa lugar nila. Kaya yan ang babala. Kaya itong paksang ito ay may kinalaman sa unang pag-ibig. Sa 7, sabi niya, to him who overcomes, to him I will give to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. Amen. So kahapon binabanggit natin yung tree of life. So dito malinaw na ang tree of life ay pagkain. Ito ay pagkain at binibigay ng Panginoon sa mga mandaraig. Kaya importante na makita natin na ang isang believer kailangan nagbibigay ng pansin sa pagkain. Amen. Eating the tree of life, that is enjoying Christ as a life supply, should be the primary matter in the church life. The content of the church life depends on the enjoyment of Christ. To enjoy Christ requires us to love Him with the first love. Amen. So ano ang pangunahing bagay sa loob ng Ecclesia? Ang kumain kay Kristo. Dito sinasabi niya na ang kumain kay Kristo ay ang tamasahin si Kristo. Kaya malinaw na pinapakita sa atin dito yung tree of life sa aklat ng Genesis ay isang isang sagisag siya o kinatawan mismo ng Diyos na nakikristo bilang pagkain sa atin. So ang Diyos mismo na nakikristo ay sinasagisag ng puno ng buhay para kainin. At ang kumain ay ang ibig sabihin ng kumain dito ay ang tamasahin si Kristo. At ito ang pangunahing bagay sa loob ng Ecclesia. Amen. At ang magtamasa kay Kristo, ay ang kunin siya bilang unang pag-ibig. Kaya nagkadugtong-dugtong. So, paano mo iibigin si Kristo bilang iyong unang pag-ibig? Dapat kainin mo siya. No? At ang ibig sabihin ng kainin siya ay ang tamasahin siya. Amen. If we leave our first love toward the Lord, we will miss the enjoyment of Christ and lose the testimony of Jesus. Consequently, the lampstand will be removed from us. These three things, loving the Lord, enjoying the Lord, and being the testimony of the Lord, go together. Amen.
So, tatlong bagay ang binabanggit dito na magkakasama na umiiral. Mga ano siya, may kinalaman sa isa't isa. So, una, loving the Lord. Tapos, loving the Lord is enjoying the Lord. Okay? And then, ang pagiging patotoo ng Panginoon. So, bigyan natin ng kahulugan itong mga bagay na ito. Pag sinabi nating loving the Lord, ito ay hindi simple. Kasi binabanggit dito, kung mamahalin mo ang Panginoon, dapat mahalin mo siya bilang unang pag-ibig. Ang ibig sabihin ng unang pag-ibig ay best love. Yan ang ibig sabihin. Yung best love or first love, ito yung isang uri ng pag-ibig na napakatindi. Hindi ito yung sinasabi mong, I love you, Lord. Hindi ganun lang yan. No, ito ay ang pag-ibig natin sa Panginoon. Dapat una siya. Inuuna mo siya. Binibigay mo sa Kanya ang pinakamainam mong pag-ibig. No? At itong pag-ibig na to ay sinasagawa naman sa pamamagitan ng pagkuha sa Panginoon bilang pagtatamasa natin. Sapagkat ang unang pag-ibig ay isang uri ng pag-ibig na aktibo. Pwede ko sabihin, aktibo siya. Hindi siya isang pag-ibig na parang damdamin lang. Hindi ganun. Kundi isang pag-ibig na nandoon lahat. Ito ay katulad din ng sinabi ng Panginoon, kung mamahalin mo ang Diyos, dapat mahalin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, no, at buong lakas mo. No, so yun yung ibig sabihin ng buo. Pag sinabi mo, buong puso mo. No, matindi yan. Kasi ang puso natin ay isang sangkap na ginagamit natin para magmahal. Pag sinabing puso, lahat alam na yan ay organ para magmahal. Pero pag sinabi mong buong puso, siya lang talaga ang pinakaminamahal ng puso mo. Tapos sinabi niya, buong kaluluwa, kaisipan, damdamin, pagpapasya mo ay ginagamit mo para mahalin ng Panginoon. Buong kalakasan. At ito naman ay pwede natin sabihin, involve yung iyong physical na lakas para mahalin ng Panginoon. Kaya halos wala nang natirang pag-ibig pa para sa iba. So siya yung mahal natin. Ngayon, ang pagmamahal sa Panginoon, sinasabi natin, ay pagtatamasa. Ang ibig sabihin, dahil minamahal mo ang Panginoon, siya lang yung nagiging kasiyahan mo. Siya yung iyong kaligayahan at talagang pagtatamasa. At ang lampstand naman dito ay sumasagisag sa patotoo ng Panginoon. Tayo ay mga tao na nilikha para ipatotoo ang Panginoon. At yung pagpapatotoo sa Panginoon, ito ay ang paghahayag sa Kanya. Kaya yan yung tatlo na magkakasama. Unang pag-ibig ang Panginoon, tinatamasa mo ang Panginoon, hinahayag mo ang Panginoon, at tayo ay nagiging patotoo ng Panginoon. So yun yung tatlo. Colossians tells us that our Christ must have the first place. He must have the preeminence. Christ must be the first. To recover the first love is to consider the Lord Jesus as the first in everything. If we make Christ everything in our life, that means we have overcome the loss of the first love. Amen. Overcome. Ang ibig sabihin ng overcome kasi, daigin mo yung kahinaan. Ano ba yung kahinaan dito? Yung pagkawala ng unang pag-ibig. So, kailangan daigin mo yung kahinaan na yan.
So, ang ibig sabihin ng overcome the losing of the first love, kailangan ibalik mo. Kung nawala, kung nawala yung unang pag-ibig mo, kailangan maibalik mo siya. Maibalik mo siya. At dito, binanggit sa atin na sa Colossus kasi, binabanggit na si Kristo ay dapat magkaroon ng unang pwesto sa buhay natin. Unang pwesto. Ibig sabihin siya yung palaging nasusunod, no? At siya yung palaging sinasaalang-alang mo, no? Yung kanyang damdamin. No? At siya palagi ang pumipili ng mga bagay na gusto natin. At siya rin siyempre ang nag-a-aproba ng mga bagay sa buhay natin. Yan yung ibig sabihin ng first place. Siya muna. No? Kung hindi siya, parang ayaw mong desisyonan. Ano ba, pipili ka sa isang bagay. Siya yung bibigyan mo ng ng karapatan para pumili. Yun ang ibig sabihin ng first place. At kung magdidesisyon ka, hindi ikaw yung magdidesisyon, siya yung may unang pwesto. Tapos kung meron kang plano, hindi ikaw ang magpaplano, siya yung magpaplano para sa iyo. Kaya sinasabi, preeminence. So yung word sa English kasi ay preeminence. Ang ibig sabihin nun, unang pwesto. Unang pwesto. Hindi pwedeng mawala siya sa unahan. So sa buong buhay natin, palaging ganon. Lord, ano ang gusto mo? Ano ang desisyon mo? Panginoon, ano ang nasa puso mo? So palaging ganon. Hindi ako gagawa ng isang bagay kung hindi ikaw ang pinanggagalingan. So mataas ang nito, mataas ang approach ng first love, unang pwesto, preeminence. Amen. Kung ginagawa natin ng Panginoon na siya ang laging unang pwesto sa buhay natin, so ibig sabihin nito, siya ang unang pag-ibig mo. Yan. So kaya yung tanong dito, brother, paano ko ba malalaman kung ang Panginoon ang aking unang pag-ibig? So yun nga, kailangan siya ang unang pwesto sa buhay mo. Hindi tayo, kundi siya mismo. Amen. So is Christ the first in everything with us? Tanong lang yan. Si Kristo ba ang lahat sa buhay natin? Siya ba? So pwede ko sabihin, madalas hindi Sabagat madalas tayo ang nasusunod, ginagawa natin kung ano yung gusto natin, pinipili natin kung ano yung choice natin. So minsan naisasantabi ang Panginoon. Kaya hindi first place siya. Kailangan magbago tayo. Kung siya ang una mong pag-ibig, dapat siya yung first place sa buhay mo. So mamaya magbibigay tayo ng mga ilang halimbawa rito. Amen. The first item we have to overcome is the loss of Christ as the first love, as the best, as the real love. Amen. So yun yung unang item. Sabagat kung naiwala natin si Kristo bilang unang pag-ibig natin, yung Christian life natin, bababa, madidegrade tayo. Bababa ang ating pamumuhay bilang believer. Bababa. Lahat manlalamig. So, malamang ito ang dahilan kung bakit marami mga believer ngayon ang malalamig. Malamig sila sa buhay eklesiya, wala silang ganang mag-meeting, hindi sila naghahabol sa Panginoon, at hindi nila nadadamang mahal nila ang Panginoon. Ang dahilan niyan
ay sapagkat naiwala nila yung kanilang unang pag-ibig. Kaya yung unang tanong kanina rito, si Kristo ba ang merong unang pwesto sa lahat ng bagay sa buhay mo? So marami mga believer nakakalungkot. Diba? May mga believer, nakikita ko, busy sa mga gawain. Maraming iniintindi. Nagninegosyo, naghahanap buhay araw-araw. Yung iba naman ay busy sa bahay. May mga estudyante naman busy sa mga pag-aaral. Pero sa panahon na nagkaroon sila ng oras, sinasamantala nila para gawin nila kung ano yung best thing na gusto nila. So ito ay isang pagpapakita na hindi ang Panginoon ang first love mo. Yung mga trabaho, negosyo, minsan hindi maiwasang hindi asikasuhin yan. Wala tayong magagawa dyan. Pero yung totoo nagmamahal sa Panginoon, sa panahon na hindi na sila abala, hinahanap nila talaga yung mga bagay na gusto ng Panginoon. Kaya ito ay isang pagpapakita kung totoo na ang Panginoon ang iyong first love. Kaya yun yung tinanong kanina. Amen. Amen. The failure of Israel was that they forsook God, the fountain of living waters, and the degradation of the church is the leaving of the first love. Actually, to leave the first love is just to leave Christ, not taking Him as the first in everything. Yung mga Israelites kasi, ang kanilang pagbagsak, sabi dito, ay kanilang isinantabi ang Diyos bilang kanilang bukal ng tubig. At sila ay humukay ng mga balon na hindi kayang humawak ng tubig, nawawala. So yun yung buhay nila. Ito ay isang pagpapakita na ang Diyos sa lumang tipan na sinasagisag ng balon ng buhay, ay ang Diyos na tumutugon sa kanilang pangangailangan at ang Diyos na dapat pag-ukulan nila ng pansin. Subalit, sa halip na sila ay uminom sa Diyos bilang bukal ng tubig, tamasahin ng Diyos, sambahin ng Diyos, bigyan ng pagpapahalaga ang Diyos, kanilang binaliwala ang Diyos. At ganito rin ang sitwasyon ng Eklesiya na binabanggit sa atin na nag-iwan ng kanyang unang pag-ibig sa Diyos. Kaya dahil dito, ang mga Israelites, sila ay humantong sa matinding degradation, pagkababa. At ang Eklesiya, ganyan din ang naging history. Naiwala niya ang kanyang unang pag-ibig. Ito ang simula ng degradation ng Eklesiya. So basahin niyo yung 7 churches sa Book of Revelation. Nung nawala na yung first love, pumasok na yung mga negatibong bagay sa Eklesiya. Ang Eklesiya ay nakipag-asawa sa sanlibutan. Pumasok na yung mga paganong bagay sa loob ng Eklesiya. Yung mga pagsasagawa ng mga unbeliever, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at yung mga sistema ng sanlibutan na dala na rin sa loob ng Eklesiya. Hanggang sa ang Eklesiya ay naging malahiningan na. Hanggang sa dumating ang panahon, si Kristo ay naitaboy na palabas sa Eklesiya. Kaya ang pagbagsak ng Eklesiya ay nagsimula sa pagkawala ng unang pag-ibig. So individually, ganyan din yung magiging buhay natin. Pag naiwala mo si Kristo bilang unang pag-ibig, babagsak
yung buhay, Ecclesia. Minsan hindi mo nararamdaman, kala mo okay ka pa. Diba? Wala ka ng ganang mag-meeting. Wala ka ng ganang salamuha sa mga kapatid. No? Kung minsan pati mga material na offering, napabayaan na. Hindi na rin nag-o-offer sa Panginoon. At kung minsan yung Biblia, hindi na rin binabasa. At kadalasan, hindi na rin nagpe-pray. Matutulog na lang. Kaya bagsak ang kondisyon. Nawala din yung kanyang patotoo. Ang ibig sabihin, ang kanyang kahayagan ay hindi na ang Diyos, ang kanyang sarili. So nakakatakot ito. Amen. We should give Christ the preeminence in the way that we dress and the way that we style our hair. When we give Christ the preeminence in everything, this is to recover the loss of the first love. At times, when I am getting dressed, I talk to the Lord by saying, Lord, do you like this shirt? Do you like this pair of shoes? Such a talk is very intimate with the Lord as the first love. So mga ano lang to, yung mga binibigay na example sa atin, mga practical matter lang to. Mga parang pagtitignan mo hindi mo pinapansin yung mga ganyan, pero malaking bagay ito. Sapagkat ang isang taong totoong nagmamahal sa Panginoon, pinapahalagahan niya ang Panginoon sa lahat ng bagay sa buhay niya. Malaking bagay o maliit na bagay. Panginoon, ano bang gusto mong isuot ko? Paano ko ba susuklayin yung buhok ko? At kung nag-i-inquire ka sa Panginoon, tumatalas yung pakiramdam mo sa Panginoon. Kung minsan pati pagkain, mga sister, Panginoon, ano bang kailangan kong lutuin sa araw na ito? Ano ba ang gusto mo na ihanda ko sa aking mga anak, sa aking pamilya? Yan ay mga ordinaryong bagay sa buhay natin. Pero kung may pagpapahalaga ka sa Panginoon, maski yan, itatanong mo pa rin sa Panginoon. So, yun yung mga bagay na hindi yung isip, ay nako, ang paborito ng mga anak ko ay ganito, ganon. Ang asawa ko, gustong-gusto niya kumain ng ganito. Ito ang iluluto ko. Yung asawa mo ang first love mo. At saka yung mga anak mo. Oh, Lord Jesus. Si Lord dapat ang ating first love. Sa umaga pa lang, Panginoon. Salamat sa bagong umaga. Ano ba ang unang gagawin ko, Panginoon? Diba? Ano ba ang gusto mo? Maraming trabaho, Panginoon. Ano ba ang gusto mong unahin ko? Hindi ikaw ang mag-a-arrange, si Lord pa rin. Ang daming bagay sa buhay natin. At halimbawa, may mga work na gagawin ka. Sasabihin mo kay Lord, Lord, ikaw ang maging karunungan ko. Ikaw ang maging kalakasan ko. Ikaw ang magplano nito. Turuan mo ko, Panginoon. At habang ginagawa ko ito, samahan mo ko, Panginoon. Parang laging hindi ka humihiwalay sa Panginoon. Ganun yung first love Ayaw mo mahiwalay sa Kanya. Palaging gusto mo, nararamdaman mo, gumagalaw siya sa paligid mo. Gumagalaw siya sa loob mo. Ang buhay mo ay inilagak mo sa Diyos at sa Kanya ka nagtitiwala. At habang ginagawa mo to, nakakaramdam ka ng saya sa buhay mo. Yun yung enjoyment. At kung minsan, maski nagkakaproblema tayo, ayaw pa rin natin lutasin sa pamamagitan ng ating sariling kaisipan. Panginoon, turuan mo ko dito. Paano ko harapin ito? Kung minsan nagkakasakit tayo, hindi agad tayo nag-iisip ng doktor o gamot. Panginoon, anong gagawin ko? Gusto mo bang pumunta ako sa doktor? Panginoon, maganda bang bumili ng ganitong gamot? Ang daming bagay sa buhay natin na dapat unahin mo siya.
No, maging sa pakikipag-usap natin. No, bago ka magsalita, Panginoon, kakausapin ko yung asawa ko, kapitbahay ko, mga anak ko, Panginoon. Ikaw ang gumabay sa akin. O, ganyan ka ba? So, yun ang sinasabi rito. Siya ang may unang pwesto. Maski mga paglilingkod natin sa eklesiya, dapat siya ang may unang pwesto. Panginoon, no, itong kapatid, gusto kong bisitahin. Pero, depende pa din sa'yo. Gusto mo bang gawin ko to? Panginoon, gusto kong ibigay ito sa kapatid. Gusto mo ba, Panginoon, na ibigay ko ito? So, dapat ganun. Panginoong Jesus, magpipreach ako ng gospel. Ano bang topic ang pwede kong i-share sa aking kaibigan, sa aking kapitbahay? Mamaya papakainin ko siya. Ano ba ang magandang restaurant na puntahan namin? Ano ba ang kailangan kong orderin para sa kanya? Ibig sabihin, mga practical na bagay. Kailangan ang Panginoon ang may unang pwesto. Kaya yung binanggit sa atin, damit at pagsuklay. Naku. Nasabihin mo, pati ba naman yun, brother? Lahat ng bagay nga eh. Amen. To recover the first love is to give Him the preeminence in great things as well as in the small things. Yun. So, tingnan mo, great things. Kailangan siya ang preeminence. Small things, kailangan siya ang preeminence. Yung iba, may plano magbukas na negosyo. Big things yan. No? Kailangan siya ang may unang pwesto. Anong gusto niya? Gusto nga ba niya? Ayaw niya. At kung gusto niya, anong business ang gusto ng Panginoon? Panginoon. Kasi ano to? Negosyo to. Diba? O yung mga iba, single. Panginoon, mag-aasawa ako. Gusto mo ba itong tao na to para sa akin? Hindi mo sinasabing, ikaw ang may gusto. Kailangan si Lord ang may gusto niyan para sa iyo. So, yung mga big things yan. O ako pupunta sa abroad, maghahanap buhay ako. Panginoon, gusto mo ba to? Gusto mo ba na pumunta ako sa abroad? So, mga great things, big things, kailangan isangguni natin sa Panginoon to. Amen. Pero small things, Panginoon, bibili na ako ng almusal namin. Ano ba dapat naming almusalin? Small things yan. Tinanong mo pa din si Lord. Kaya sabi niya, big things, small things, siya ang unang pwesto sa buhay mo. Ang ibig sabihin, hindi ka na tumitigil ng Lord, Lord, Lord. Ano to? Lord. So, yun yung ibig sabihin ng preeminence. Hindi ka humihiwalay sa Panginoon. Hindi ka humihiwalay. At kalaunan, dahil sa ganyang buhay mo, wala, si Kristo na naging buhay mo. At katulad ka na ni Paul, for to me, to live is Christ. Amen. Amen. We need to overcome the leaving of the first love to maintain the eating of Christ as the tree of life and to shine forth the divine lights as the lampstand. Love is related to life and life is related to light. Love, life, and light are a trinity. If you make Christ the first in everything, you have love. If you have this love, you have life. And you will enjoy the Lord. If you have life, this life becomes light to you. Amen. So love, life, light. Trinity. Diba? So anong umpisa? Love. Sabi niya, if you have love, you have life. Kasi itong love natin ay isang pagtatangmasa sa puno ng buhay. No? Kaya sa pamamagitan ng ating pag-ibig,
natatamo natin ng Panginoon at bilang ating buhay, nai-enjoy mo siya. Siya yung preeminent ng buhay mo. First place ng buhay mo. Kaya siya ay magiging buhay natin dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. At dahil diyan, kung may buhay, merong liwanag. Ikaw ay isang taong lumalakad sa liwanag ng ilawan ng Panginoon. Ang gintong patungan ng ilawan ay magiging karanasan natin bilang liwanag natin at tayo ay mga taong hindi lalakad sa kadiliman. Alam niyo ba yung mga taong lumalakad sa kadiliman? Marami mga bagay, mga kalituhan sa buhay nila para silang nag-aalatsamba sa gitna ng disyerto. Para silang naliligaw, wala silang daan. Hindi nila alam kung anong direksyon ng buhay nila. Kasi wala silang liwanag. Kapag dumating ang problema nila, nag-aalatsamba sila. At kadalasan, mga desisyon mali, lalong lumalala ang problema. Sapagkat walang liwanag na galing sa Panginoon. At sapagkat walang buhay, walang pagtatamasa. At sapagkat walang pag-ibig, walang gana sa lahat ng mga spiritual na bagay. Kaya mga kapatid, i-recover natin yung first love natin. Magsisi tayo, bumalik tayo sa Panginoon. Kunin natin ang Panginoon bilang unang pwesto sa buhay natin. Panginoon, ikaw ang unang pwesto. Mahal kita, Panginoon. Hindi lang sa salita. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng unang pwesto sa buhay ko. Bagamat hindi ko pa alam gawin ito, uumpisahan ko na siya. Pagkagising ko, tatanungin kita, aalamin kong damdamin mo sa lahat ng bagay. Malaking bagay, maliit na bagay. So, wala na akong pakialam sa sa mga magagandang bagay, mga tamang bagay. Ikaw na lang, Panginoon. Buhay. Hindi na ako mamumuhay sa knowledge, sa mabuti, sa masama. Hindi ko na papakialaman yan. Ikaw na lang ang focus ko. Ang tuon mo, ang Panginoon. Ang saya ng buhay mo. At meron kang satisfaction. Meron kang contentment sa buhay mo. Nawala namin yung mga anxiety, yung mga alalahanin, yung mga galit, yung mga feeling ng hindi pagpapatawad, yung mga feeling ng nagtatampo, sumasama ang loob. Lahat ng yan, mawawala yan. Papalitan niya ng Panginoon ng kapayapaan, mabuting kalooban, at maisip natin, bakit tayo magagalit sa mga kapatid? Kung tutuusin, tayo rin naman nagkasala sa Panginoon. Hindi naman nagalit ang Panginoon sa atin. Pinatawad tayo at kinalimutan pa niya ang mga kasalanan natin. Bakit naman, yung maliit na pagkakamali, minsan ng mga kapatid, sabihin natin mali sila. Hindi natin makalimutan. Iwala na yan. Alisin na yung galit o yung pagdaramdam sa puso. Alam niyo kung bakit? Kasi walang enjoyment sa Panginoon. Kung may enjoyment ka sa Panginoon, hindi ka mababagabag. Sasabihin ng iba, ayoko na mag-church life. Kasi na-offend ako eh. Bakit ka na-offend? Wala kang enjoyment sa Panginoon. Kulang ang pag-ibig mo sa Panginoon. Bakit mo lalayuan ang church? Katawan ng Panginoon yan. Hindi naman yung organisasyon na sinalihan mo. Tayo ay bahagi ng katawan. Bakit marami mga desisyon na nagmumula sa kadiliman? Dahil wala kang liwanag. Kaya, ang unang i-recover mo, mahalin mo ang Panginoon. Amen. 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 If we are enjoying Christ as our love, life, and light,
We will keep the testimony of Jesus as the shining of the lampstand in our locality. We will testify of Christ's person as God and as man, and of Christ's human living, crucifixion, resurrection, ascension, descension, and second appearing. In every aspect of our daily life, we should be shining forth Christ. This shining is the shining of the lampstand. Amen. Amen. So yung church kasi, ang church kasi golden lampstand yan eh. At yung church bilang isang golden lampstand ay patotoo ni Jesus. Kaya ang isang lugar na merong eklesiya, dyan sa lugar na yan ay may patotoong Panginoon. Meron siyang lampstand, no, na sinasagisag ng liwanag, no, bilang patotoo ng Panginoon. Ginto yan. Gintong patungan ng ilawan. At ang karanasan natin tungkol sa gintong patungan ng ilawan ay liwanag. Nang ibig sabihin, meron tayong pagsilay. No? Ang liwanag, ang pinanggagalingan ng liwanag ay si Kristo. No? Na dinadala niya itong liwanag na ito sa loob ng eklesiya. Bilang ang eklesiya ay magkaroon ng liwanag. At sa pamamagitan ng liwanag na ito, merong patotoo ang Panginoon. Kaya nga pag may isang tao na in-invite natin, umattend ng pagpupulong ng eklesiya, no, ang pinaka-normal na sitwasyon, madadama niya ang Diyos sa atin. Kasi nandyan ang liwanag Parang, siyempre, ang eklesiya, punong-puno ng panalangin, pag-awit, pagpapatotoo, pagpropesya, pagbibigay ng mga mensahe. Lahat ng ito ay mga bagay na nagpapadama sa tao na ang Diyos ay nandito. Sapagkat ang eklesiya ay may liwanag. So may mga ibang tao, bago siya dumating sa eklesiya, ramdam niya yung kadiliman sa buhay niya. Ang dilim ng kanyang buhay. Pero pagdating niya sa eklesiya, nagkaroon ng liwanag ang kanyang buhay. Ang daming bagay na naintindihan niya. At minsan, may mga taong palalo, mayabang sa kanilang personal na buhay. Pero nung dumating siya sa eklesiya, nakakita siya ng liwanag. At nagkaroon ng conviction na sa kang taong walang Diyos. Wala kang Diyos kundi sarili mo o salapi o kung ano pa man, posisyon. Kaya ang eklesiya ay isang patotoo. Ang ibig sabihin ng patotoo, ito ay lugar na pinananahanan ng Diyos. Ang liwanag ng Diyos ay nandito sa eklesiya. Yan ang ibig sabihin na ang eklesiya ay gintong patungan ng ilawan. Meron siyang liwanag. At ang kanyang kalikasan ay ginto. Ang ibig sabihin, naririto ang dibinong kalikasan ng Diyos. No? At sa loob ng gintong patungan ng ilawan, nandiyan yung langis na sumasagisag sa espiritu. Ibig sabihin, nadadama ng tao ang espiritu sa loob ng eklesiya. No? Kaya gintong patungan ng ilawan, isa siyang patotoo. So yan ang eklesiya sa bawat lugar. Na nananatili siya kung ang mga kapatid sa loob ng eklesiya, no, ay kinukuha nila si Kristo bilang unang pwesto sa buhay nila at puno sila ng pagtatamasa, puno sila ng buhay. So napaka-normal ng church life. No, so yan yung sinasabi natin corporate. Pero itong corporate expression ng eklesiya ay meron din sa ating individual na buhay. Meron din siyang pang-individual na buhay. Kung sa individual mo na buhay mo naman, kinukuha mo si Kristo bilang unang pwesto sa lahat ng bagay sa buhay mo. Meron ka namang buhay
At mula sa buhay na ito, nagkakaroon tayo ng liwanag. At ito ang pagliliwanag ng gintong patungan ng ilawan, no, sa buhay natin. Kaya may ang mga kapatid, iba't iba ang sitwasyon. Merong kapatid, pag in-approach mo, punong-puno siya ng liwanag. Ramdam na ramdam yan. Pag nakausap ko itong kapatid na to, ang liwanag. No, ramdam. Ramdam. Bisa sa meeting, nararamdaman ko rin yan. May mga kapatid na, pwede ko sabihin, hindi naman ganun kagaling magsalita. Pero may liwanag ako na nararamdaman sa kanila. At natutustusan ako. Ganon. At minsan naman may mga namimitay mga kapatid na hindi ganun kaliwanag. At meron naman, medyo madilim talaga. Na wala ang patotoo. Kaya itong mga sinasabi natin dito, mga kapatid, ay issue to, bunga ito ng pag-ibig mo sa Panginoon. Mula sa pag-ibig, mayroong buhay. Mula sa buhay, mayroong liwanag. At kung may liwanag, mayroong patotoo ang Panginoon. Amen. We need to remember these 4 words that begin with the letter L. Love, life, light, lampstand. So sa English lang meron ito. Sa English kasi L lahat siya. Love, life, light, lampstand. Tama naman. L lahat siya sa English. No, pero siyempre sa Tagalog, hindi L lahat yan. Amen. These 4 L words start with love. So we must give the Lord Jesus the preeminence in every way and in everything to recover the first love. So yun. Paano mo i-recover yung first love mo? Preeminence. Ibigay mo sa Kanya ang unang pwesto. No, lumapit ka sa Panginoon at ipaubaya mo lahat ng bagay. Madidevelop yung first love mo. Maniwala kayo. Huwag lang kayo magsabi ng I love you. Kundi practical to. Sa practical na buhay natin, ibigay mo sa Kanya ang unang pwesto. At mula dyan, madidevelop na ang Panginoon ang magiging unang pag-ibig mo. Amen. Tapos sabi niya, then we will enjoy Him as a tree of life. And this life right away becomes the light of life. Then we will be shining in our daily life and corporately as the lampstand. Amen. So yan. So ano siya nagpa-progress. So from love, mapupuno ka ng buhay. Nang ibig sabihin, ang iyong pamumuhay ay pamumuhay ng puno ng buhay. Dahil mahal mo ang Panginoon. At ito ay magdadala sa iyo sa liwanag. Sa liwanag. Ang iyong buhay ay punong-puno ng liwanag. Hindi ka lumalakad sa kadiliman. Ang liwanag ng buhay mo. No? At ito naman ay magiging corporate na experience natin bilang eklesiya sa ating lokalidad. Tayo ay maitatayo bilang isang lampstand ng Diyos. Isang patotoo ni Jesus. Amen. So otherwise the lampstand will be removed from us individually and from the church corporately. No? So pag nawala ang ating liwanag, itong tatlong ito, mawawala ang ating patotoo. Individual at corporate. No? Hindi lang individual, corporate, nawawala siya. Depende sa sitwasyon ng mga kapatid. Amen. The Lord warned the church in Ephesus to repent and recover the first love for the enjoyment of Him. Otherwise, the lampstand would be removed from them. We need love, life, light, and the lampstand. Then we will be rewarded by the Lord with what we are and live in Him. Amen. So, alagaan natin ang ating unang pag-ibig. At alagaan din natin ang mga kapatid.
na nawa madala natin sila sa pagtatamasa sa Panginoon at sa pagkuha sa Panginoon bilang unang pwesto sa lahat ng bagay sa kanilang buhay. So ang Ecclesia ay nagtutulungan, nagdadamayan, nagpapalakasan para sa corporate expression ng Panginoon. No, upang hindi tayo ma-degrade, manatili ang patotoo ng Panginoon. No, tayo ay tumayo bilang gintong patungan ng ilawan sa ating mga locality. Amen.